Habang nagkakape ng umagang iyon si David, ay naisipan niyang silipin ng Facebook profile ni Lucille upang makita kung may uploaded pictures ang mga ito sa naganap na reunion nila. Isang di kilalang lalaki ang nakita niya sa timeline ng asawa. Mayroon itong itinag ng mga litrato na kasama ang babae. Sa ibang mga litrato, ay makikitang magkahawak ang kamay ng dalawa. Tila mag-asawa ang dating ng lalaking iyon at ni Lucille. Sa halip na magduda, ay inisip ni David na baka isa lamang iyon sa mga dating kaklase ni Lucille. Sinilip din niya ang profile ni Roselia Chanco, isa sa mga kaklase ni Lucille noong college na madalas ikwento sa kanya ng babae na ito raw ang nagpapakopya sa kanila noon kapag may exams. Naisipan niyang magpadala ng mensahe rito upang tanungin kung kamusta ang naging reunion nila. Nag-reply ito ng sumunod na araw at sinabing wala silang reunion at hindi pa sila nakikita ni Lucille mula nung gumraduate sila. Doon nagduda si David. Pumasok agad sa isip niya na ang lalaking nagtatag ng tambak-tambak na litrato nito kasama ang asawa niya na nagngangalang Steven Jr. Malari Santos. Sinilip niya ang Facebook profile ng lalaking iyon. Wala itong ibang mga post maliban sa mga litrato nito kasama si Lucille. Muling kinutuban si David. Ayaw niyang isipin na niloloko siya ng asawa niya dahil higit sa lahat ay legal silang kasal at may isa silang anak. Subalit sa nakita niya, tila may ginagawa ang kanyang asawa na hindi niya nalalaman. Ayaw naman niyang alamin iyon dahil natatakot siya. Ayaw niyang harapin ang kahit anong bagay na magbibigay sa kanya ng takot. Lalong kinutuban ng masama si David dahil lumipas na ang 2 linggo ay hindi pa rin umuuwi ang asawa niya. Nangako ito na 1 linggo lamang siya magbabakasyon. Ilang beses na niyang sinubukang tawagan ng babae ngunit palaging nakapatay ang cellphone nito. Kapag naman natsyempuan bukas ang cellphone ay pinapatayan lamang siya ng tawag. Ayaw niyang paniwalaan ang isinisigaw ng isip niya. Subalit sa mga nangyayari, lalong lumalakas ang kutob niya na may ibang lalaki ang asawa niya. Halos hindi na siya makakain at makatulog ng maayos dahil sa kakaisip sa asawa niya. Kaya naman inilunod na lamang niya ang sarili sa trabaho upang makalimot sa mga alalahanin. Pansamantalang nakatira si Aaron sa bahay ng lola nito dahil minsan ay nag-overtime si David sa ginagawa nitong short film documentary para sa Pasko. Nang sumunod na araw, ay isang masamang balita ang napanood ni David sa telebisyon. Umabot daw ng 50,000 mahigit ang mga taong nakaranas ng atake sa puso sa buong Pilipinas. Lahat ng mga ito ay namatay. Noon lang nangyari ang iyon sa history ng Pilipinas. Nanlaki pa ang mga mata niya habang nakatitig sa telebisyon. Biglang sumagi sa alaala niya ang nabasa sa pulang libro na sa taong 2016 ay marami raw ang mga taong mamamatay sa atake sa puso. Hindi lang iyon ang naalala niya. Bigla rin sumagi sa isip niya na ang sino mang magtangkang ikalat ang petsang nakalagay doon. Kung kailan magaganap ang end of the world ay mamamatay sa atake sa puso kagaya ng nangyari sa psychic experts sa Germany at kay Bert. Marahil ay marami ang nakapanood ng Halloween special documentary niya at mula nang maipalabas ang tungkol sa mga nakasulat sa pulang libro ay marami rin ang nagtangkang ipagkalat ang tungkol doon hanggang sa kung kani-kanino na naipasa. Iyon ang marahil na dahilan kung bakit umabot sa mahigit 50,000 ang namatay sa atake sa puso. Dahil tulad ni Bert, sinubukan din nilang ipagkalat ang tungkol sa tunay na petsa ng end of the world matapos nila iyong matuklasan sa huling pahina ng pulang libro. Dahil sa balitang iyon, ay bahagyang nakalimot si David sa asawa niya pati sa lalaki nito. Nag-focus ang isip niya sa mga kababalaghang nangyayari mula nang sinubukan nilang hanapin ang episode 13 at nang maipalabas ang Halloween documentary kung saan featured ang nilalaman ng mahiwagang libro. Nais man niyang alamin ang misteryong bumabalot sa episode ng Face Your Fear documentary, ay naisipan niyang wag na lang ituloy sapagkat natatakot siyang harapin iyon dahil alam niyang isa rin iyon sa mga magbibigay ng takot sa kanya. Gabi na. Nakahiga na siya katabi ang kanyang anak ngunit kinikilabutan pa rin siya sa tuwing maiisip ang lahat ng yun.
Sa sobrang takot ay ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata dahil baka makakita pa siya ng kung anong kasindak-sindak sa kanyang harapan dahil ayaw tantanan ng masasamang balitang iyon ng utak niya. Kahit ayaw niyang gawin yun ay napilitan siyang isipin na lamang muli ang problema niya sa asawa niya para lamang mabawasan ang takot niya. Subalit kahit anong gawin niya, ay bumabalik pa rin sa isipan niya ang tungkol sa 50,000 na namatay na naganap mula nang maipalabas ang lihim na huling pahina ng pulang libro. Nagbalot siya ng kumot at yumakap sa anak niya upang maibsan ang takot. Kanina pa naninindig ang mga balahibo niya kakaisip. Samantala, ng mga oras ding iyon ay kasalukuyang nagtatalik sina Lucille at Steven. Halos umuga ang kama sa maharot na kilos ng dalawa. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit ipinagpalit ni Lucille ang sariling asawa sa lalaking iyon. Dahil na ibibigay nito ang gusto niya. Ang sex. Mula nang magkaanak sila ni Lucille at David ay hindi na siya pinagbibigyan ng lalaki na magtalik silang muli. Ayon sa lalaki, sapat na ang isang anak para sa kanila. Iyon ang isang bagay na ikinasasama ng loob ni Lucille. May isang banda pa sa pagkatao ni Lucille ang hindi alam ni David. Iyon ang pagiging malandi ng babae at pagka-addict nito sa sex. Sa lahat ng mga lalaking nakilala niya, si Steven lang ang walang sawang nagbibigay at magbibigay pa sa kanya ng kagustuhan niyang ito. Araw-gabi, kahit saan at kahit kailan, nakakapagtalik silang dalawa. Sa ibabaw ng kama, sa ilalim ng lamesa, sa itaas ng bubong tuwing gabi, sa loob ng CR sa public, sa likod ng bus, sa loob ng sasakyan na nakaparking sa madilim na lugar, at kahit saan pa. Sa loob ng 2 linggo silang magkasama ni David ay halos lahat na ata ng sex position ay nagawa nila. Maging ang helicopter position. Nang sumunod na araw, pagkatapos sa trabaho, ay dumiretso si David sa bar upang magpakalunod sa alak. Kasama niya ang kaibigang si Piolo. Bigyan niyo nga ako ng isang case ng alak. Yung pinakamatapang na alak May galit ang tinig na sabi ni David sa waiter. Pagkaalis ng waiter ay doon nagsalita si Piolo. Pare, may problema ka ba? Bakit nanghihingi ka ng pinakamatapang na alak? Matagal bago nagsalita si David. Pakiramdam ko niloloko ako ng asawa ko. Paano mong nasabing niloloko ka niya? Nasaan nga pala siya? Yun nga pare. Sinabi niya 1 linggo lamang siya sa Cebu dahil magre-reunion daw sila ng mga kabatch niya. Pero nang makausap ko ang isa sa mga kaklase niya noon, sinabi niyang wala naman daw silang reunion. At nakita ko, may lalaking nakatag sa profile ni Lucille sa FB. Steven ang pangalan niya. Magkasama sila sa litrato, magkahawak ang kamay. Ang sweet nila pare. Parang mag-asawa na ang dating Putang ina nila. Pinapik ni Piolo ang kaliwang braso ni David. Hindi kita masisisi kung bakit gusto mong makainom ng pinakamatapang na alak. Basta siguraduhin mo lang na makakauwi ka sa inyo mamaya pare Lalo na't gabi na ngayon. Baka hinahanap ka ng anak mo. Natutulog na si Aaron ngayon sa bahay ng lola niya pre. Sinabi ko na kanina sa kanila na hindi ako makakauwi ngayong gabi. Dito lang ako sa bar hanggang sa makatulog ako sa kalasingan. Kesa naman sa manatili ako sa bahay habang nababaliw ako kakaisip kay Lucille. David naman, hindi kita masasamahan dito buong magdamag. May sarili rin akong buhay. Kung inaantok ka na, pwede mo naman akong iwan dito. Kaya ko naman ang sarili ko rito. 24 hours naman ang bar na to. Kahit dito pa ako makatulog, mas gugustuhin ko. Magsasalita pa sana si Piolo nang dumating na ang isang case ng alak na in-order ni David. Binuksan niya ang isang bote at tinikman. Iniabot naman niya ang isang bote kay Piolo. Samahan mo akong uminom pre. Wala nang nagawa si Piolo. Binuksan na rin niya ang bote niya at sinabayan sa pag-inom ang kaibigan. Ilang oras lamang ang lumipas. Lasing na silang pareho. Pero mas lasing si David. Kung ano-ano na ang sinasabi at tila wala na itong pakialam kahit dinig pa ng maraming tao ang boses niya. Mga babaeng manluloko.
Hmm, lahat na yata ng babae sa mundo manluloko. Mga malalanting babae. Pera't katawan lang ang habol sa aming mga lalaki. Ang putang inang babae yan. Bigti na kayo eh. Pabagsak-bagsak pa ang kamay ni David sa mesa. Kapag Juan ay biglang tatawa. Pagkatapos ay magagalit at sisigaw ang pangalan ng asawa. Lucille! Putangin namang manluloko ka! Hindi na siya gaanong maawat ng kaibigan sapagkat lasing na rin ito. Masyadong matapang ang alak na nainom nila. Pareho na silang hindi makatayo sa kalasingan. Pagising ni David ay umaga na pala. Nakatulog pala siya sa lamesa. Agad siyang napatingin kay Piolo. Pare, nakatulog tayo. Umaga na pala. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka ba umuwi kagabi? Paano naman ako makakauwi? Nilasing mo rin ako. Saka ayaw rin kitang iwan rito. Baka bigla kang makipag-away kung kani-kanino. Lalo na't ang bigat ng problema mo. Saglit na natahimik si David. Namangha siya sa kaibigan. Mabuti pa ang kaibigan. Hindi nang iiwan kahit saan. Kahit kailan. Pero ang babae, bigla na lamang mangiiwan sa ere. At hindi magsasabi na may ginagawa na palang himala. Iyon ang pumasok sa isip ni David. Kaya siya natahimik. Uy, pare, David. May bala ka naman sigurong umuwi. Ano? Bakit natamimi ka dyan? Huwag mo sabihin may bala ka pang umorder ng alak na naman. Halika na nga. Mamasyal na lang tayo sa mall. Para malibang ka na rin. Malay mo, makakita ka pa rin ng pamalit sa asawa mo. Yaya sa kanya ng kaibigan. At nauna itong tumayo. Paglabas nila sa bar, ay tinapik ni David sa braso ang kaibigan. Maraming salamat pare ha. Hindi mo ko iniwan. Sigurado mapapagalitan ka niya ng asawa mo. Magtataka yun kung bakit hindi ka umuwi. Hayaan mo na. Inis na tugon ni Piolo. Mag-iisip na lang ako ng idadahilan ko sa kanya mamaya. Habang naglilibot sila sa mall, ay wala sa loob na naitanong ni Piolo kung napanood ba niya ang balita tungkol sa 50,000 na namatay na naganap sa bansa. Huwag na muna natin pag-usapan yan pare. Ayoko munang matakot. Makahulog ang sagot ni David. Ay ganun ba pre? Sensya na. Nakapagtataka lang kasi. Parang ang hirap paniwalaan. No? Biruin mo, mahigit 50,000 ang namatay sa heart attack sa loob lang ng isang araw. Dito pa talaga sa bansa natin. Gayong wala namang binabalita na may nakapasok na virus sa bansa natin. Isa yata ito sa mga nakakatakot na pangyayari sa history ng Pilipinas. Sabi pa ni Piolo. Tumindig ang mga balahibo ni David sa sinabi ng kaibigan. Tinatakot mo naman ako pre. Manahimik ka na lang dyan kung wala kang matinong sasabihin. Hindi sinasadyang tugon ni David. Hindi niya alam kung bakit binabalot siya ng takot kapag naririnig niya ang tungkol doon. Bigla siyang magkakaroon ng hindi magandang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Pakiramdam niya ay magkakasakit siya sa takot. Pagka-uwi sa bahay, ay muli niyang tinawagan ng asawa niya pero hindi naman niya ito makontak. Palagi siya nitong pinapatayan ng telepono. Nagbabalak sana siyang puntahan mismo sa Cebu ang asawa. Subalit napapangunahan siya ng takot. Hindi niya maipaliwanag kung bakit hindi niya kayang harapin ang lahat ng kinakatakutan niya. Pakiramdam niya'y mamamatay siya kapag ginawa niya yon. Nang sumunod na araw, ay tinawagan ni Direk Samuel si David. Sinabi nito na nakakuha na rin ng impormasyon ng mga researchers nila kung saan matatagpuan ang puntod ng serial killer ng episode 13. Direk, bakit naman ipinahanap niyo pa ang puntod niya? Tapos na rin naman ang programa natin, di ba? Para saan pa yung pag-iimbestiga sa episode 13? Inis na tanong ni David. Nagbabakasakali lang ako na mahanap pa natin ang episode 13. Malay mo, kasama pala nilang nilibing sa puntod niya ang hinahanap natin.
Walang masama kung pupuntahan natin at saka nagbabalak ang producers natin na gumawa ng horror documentary show na based sa totoong pangyayari. Kaya may panibago tayong pagkakataon para hanapin ang 13th episode. Pero direct, hindi ba pwedeng humanap ka na lang din ng panibagong host ng programa niyong yan? May personal na problema kasi ako na kailangan ayusin ko ngayon. Nagmamakaawang tinig ni David. Alam mo David, kung hindi ka lang magaling na host at news anchor, hindi na kita pinansin noon pa man. Mas komportable kasi kami kung ikaw ang host ng programa namin. Kita mo ba yung result ng Halloween documentary na ginawa natin? Mataas daw ang ratings, despite of that 50,000 death issue. Kung ipagkakatiwala ko to sa iba, sayang lang ang budget na inilaan ng mga producers dito kung magiging flop lang. Pero sir, bigyan nyo naman ng chance ang iba para ipakita ang galing nila sa pagiging host. Kung ako na lang palagi, paano na yung iba? Ano ka ba, David? Ang dami mong satsat. Mas intindihin mo ang sarili mo kaysa sa iba. Tanggapin mo ng offer na to dahil malaki rin ang kikitain mo rito. Pasalamat ka. Sa'yo lang namin binibigay ang offer na ito dahil alam namin ikaw lang ang deserving. Matagal bago nakapagsalita si David sa sinabing iyon ng direktor. Masaya siya dahil sunod-sunod ang mga offers sa kanya ng mga bigating producers at directors. Subalit sa kabilang banda, ay natatakot siya sapagkat baka may panibagong kababalaghan na namang mangyari kapag hinanap pa nila ang episode 13. Sige Direk, tatanggapin ko ng offer na yan. Pero pwede naman tayong maghanap ng iba pang true horror stories na pwedeng i-feature sa programa, di ba? Bakit pa natin kailangang hanapin ng bagay na alam nating hindi na mahahanap? Mahahanap natin yun. Magtiwala ka lang. Gustong gusto talaga ng mga producers na i-feature ang episode 13 dahil siguradong marami ang magkaka-interest at matatakot doon. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nahahanap ang episode 13. Mahinang sige na lamang ang itinugo ni David. Tatanggapin naman niya ang offer na yun basta't hindi lang kasama sa future stories na ipapalabas nila ang tungkol sa episode 13. Pero dahil yun ang kagustuhan ng mga producers, papayag na rin siya. Sayang din ang kikitain niya roon. Maaari niyang gamitin ang kanyang yaman at kapangyarihan upang ipakulong ang lalaki ni Lucille kapag dumating na ang panahon na magkakaharap sila sa korte. Hapon na nang makarating sina David at ang ibang staff sa sementeryo ng Tugatog, Malabon. Sa bandang dulo raw ng sementeryo, matatagpuan ang serial killer ng episode 30 na hinahanap nila. Agad nilang natagpuan iyon. Subalit nagtaka silang lahat sapagkat kakaiba ang disenyo ng puntod ng lalaking iyon. Walang pangalang nakaukit sa lapida nito. Tanging malaking question mark lamang habang ang makapal na lapida nito ay nakatayo sa lupa. Nakasisigurado ba kayong ito talaga ang puntod niya? Punot noong tanong ni David. Sabi nila dito raw yun matatagpuan. Dito mismo sa dulong ito ng sementeryo. Anang isang babaeng researcher. May paraan pa ba para malaman natin ang pangalan niya? Tanong muli ni David. Katahimikan na lamang ang tumugon sa kanya. Maging ang mga researchers ay hindi nila inaasahang ganoon ang matatagpuan nila. Ano ba naman to? Palpak naman tong research na ginawa nyo. Tawagan nyo nga yung taong nagsabi sa inyo na dito raw matatagpuan ang bangkay ng serial killer. Papuntahin nyo rito para makasigurado tayong ito nga yun. Inis na utos ng direktor sa mga researcher staff. Lumapit si David sa puntod at palihim na bumulong. Bigyan mo ko ng sign kung saan makikita ang episode 13. Pagbaling niya sa ibang direksyon, laking gulat niya nang matanaw sa di kalayuan si Lucille kasama ang lalaki nito na nakasuot ng itim at naka-black shades. Nakatayo ang dalawa sa puntod ng pumanaw na kapatid ni Lucille. Bumilis ang pintig ng puso ni David. Bigla siyang kinabahan. Napako siya sa kinatatayuan at halos hindi siya makahinga sa nakikita. Nagpunta tayo rito para lang dalawin ang puntod ng ama't ina mo? Tanong ni Steven sa babae. Saglit lang to, Steven. Pagkatapos nito ay mamamasyal lang tayo sandali sa mall para hindi masayang ang pinunta natin dito. Pagkatapos noon ay pwede na tayong bumalik sa Cebu. Saka ko na lamang pupunta ng anak ko para kunin. Hindi pa ako handang ilayo siya kay David. Kailangan ko munang pag-isipan ng mabuti ang hakbang na gagawin ko. Gagawin natin.
Tugon ni Lucille habang nakatitig sa dalawang puntod. Nagbabalak na sanang lapitan ni David ang dalawa, ngunit tinawag siya ni Direk Samuel at sinabing aalis na. Pagkapasok sa sasakyan ay muli niyang tinanaw ang dalawa sa puntod ng ama't ina ng babae. Nagbabaga sa galit ang mga mata ni David. Kung nakalapit lang siguro siya roon kanina, ay baka pinaulanan na niya ng suntok ang lalaking kasama ng asawa niya. May araw din kayo. Mahinang ngunit madiin niyang sabi. Bago pa umandar ang sasakyan ay mabilis niyang dinukot ang cellphone sa bulsa at palihim na kinunan ng litrato ang dalawa. Anak ng tipaklong, totoo ba to David? Si Lucille ba talaga ito at yung lalaki niya? Ano kayang ginagawa nila rito at bakit nandito sila? Nanlaki pa ang mga matang wika ni Piolo habang pinagmamasdan ang litratong iyon sa cellphone ni David. Tignan mo naman pare. Latag na ang gabi. Ni hindi man lang niya nagawang dumalaw rito para mabisita ang anak niya. Wala talaga siyang kwenta. Mukhang kinalimutan niya talaga niya ang pamilya niya. Hindi ko na rin alam kung anong ginagawa nila rito. Gusto ko sana silang lapitan kanina pero napanghinaan lang ako ng loob. Natatakot ako na harapin ang takot ko. Ani David. Pare naman. Nakasimangot na sabi ni Piolo. Pagkakataon mo na yun para makausap ng harapan si Lucille at yung lalaki niya pero sinayang mo pa. Pagkatapos tingnan ng litrato ay binigay niyang muli sa kaibigan ng cellphone nito. Pare, magpakalalaki ka nga. Masyado kang duwag. Bakit ba palagi kang takot na harapin ang mga ganyang bagay? Hindi nakatugon si David. Sa tono ng pananalita ng kaibigan ay tila sinesermona na siya nito. Pero ayos lang sa kanya. Kasalanan din naman niya ito dahil naging mahina siya. Tulungan mo na lang ako na magkita at magkausap kami ni Lucille. Isa lang ang gusto kong marinig sa kanya, kung mahal pa ba niya ako o hindi. Kung hindi ang sagot niya, papalayain ko na lang siya para wala nang gulo. Hindi mo lang ba ipaglalaban ang relasyon niyo? Lalo na't kasal kayo. May anak pa kayo. Hindi agad nakapagsalita si David. Napaisip siya. Bahala na. Maya-mayang tugon niya. Alam na ba ng mother mong tungkol dito? Hindi pa. Hindi ko na muna sinasabi baka maatake pa siya sa puso kapag nalaman niyang nangangaliwa si Lucille. Kilala ko ang ina ko Piolo. Matindi magalit at manumbat yun. Para kang tinamaan ng kidlat.